sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Migrant Workers kinumpirma na walang Pilipinong nasawi o nasaktan sa magnitude 6.8 quake sa Morocco. Hataw Balita. Department of Agriculture inaasahang bababa na ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Hataw Balita. Senate President Juan Miguel Zubiri planong dagdagan ang confidential at intelligence fund ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines nilinaw na maaari pa ring manghuli ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Hataw Balita. Commission on Elections inisyuhan ng show cause order ang mahigit 100 kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Hataw Balita. At panibagong oil price hike, ikasampung sunod na linggo. Muli na namang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Walang naiulat na nasaktan o nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Morocco nitong Biyernes, September 8. Sa isang panayam, sinabi ng Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na wala pa silang natatanggap na report ng mga Pilipinong nasaktan sa nangyaring lindol doon. Gayunman, patuloy nila silang nakamonitor sa sitwasyon. Pinayuhan naman ng Philippine Embassy sa Morocco ang mga Pilipino na manatiling kalmado pero maging alerto sa mga posibleng epekto ng nangyaring lindol sa naturang bansa. Mabot na sa mahigit 2,000 ang nasawi sa bansa dahil sa malakas na pagyanig. Hataw Balita. Ipinamahagi na ng Department of Social Welfare and Development ang cash assistance sa mga rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Kasama sa mga nabigyan na ng 15,000 pesos one-time cash assistance, ang mga rice retailer mula Commonwealth Market nitong Sabado, September 9 sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tinatayang nasa 6 million pesos ang nakalaang budget para sa ayuda sa Commonwealth Market na ipagkakaloob sa mahigit 400 benepisyaryo. Bukod dito, nagsimula na rin ang payout ng cash assistance sa mga rice retailer mula sa Mapaho Market sa Caloocan City. Ayon sa DSWD, ang cash aid distribution ay nakapailalim sa Sustainable Livelihood Program na inisyal na isasagawa sa ilang mga palengke sa Caloocan, San Juan, Maynila at Quezon City. Hataw Balita. Inaasahang bababa na ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Agriculture o DA, dahil ito sa mahigit 5 milyong metrikong tonelada ng palay na aanihin ngayong buwan ng Setyembre at Oktubre. Pagtataya pa ng DA, aabot sa 11 milyong metrikong tonelada ng palay ang aanihin ng bansa sa ikalawang bahagi ng taon. At upang mas mapalakas pa nila ang produksyon ng bigas hanggang sa susunod na taon, patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga magsasaka ng palay sa pamamagitan ng pamamahagi ng binhi at pataba. Gayun din pagdating sa pinansyal at pagbenta ng kanilang ani sa merkado. Sa ngayon, ipinatutupad ang 41 pesos na price cap sa regular milled rice at 45 pesos para sa well-milled rice upang makontrol ang presyo ng bigas at hindi mabigatan ng mamimili. Habang binibigyan naman ng subsidiya ang mga rice retailer na apektado upang hindi malugi. Hataw Balita. Hindi pa man anihan ang palay sa Pulilan, Bulacan pero binabarat na umano ng ilang trader ang aanihing palay ng mga magsasaka. Kaya ang pakiusap naman ng mga ito, bilhin sana sa makatwirang presyo ang kanilang ani. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita.
Ilang linggo na lang ay mag-aani na ng palay ang mga magsasaka sa Inaon, Pulilan. Sabi ni Mang Pio Martinez, ngayon pa lang may mga kumakausap na sa kanila na traders at tinatawaran na ng 16 hanggang 18 pesos ang kada kilo ng kanilang aanihing palay. Mas mababa pa ito sa 19 pesos per kilo ng palay na bili ng National Food Authority o NFA sa mga magsasaka. Apela ni Mang Pio at ang kanyang mga kasama, huwag naman sana silang baratin ng traders dahil wala na silang kikitain. Mataas ang mga binibili naming mga gamit sa palay, mga abono na yan. Ngayon, tama na yung konti-konti kita, wag naman yung sobra-sobra pagpapayaman ang gagawin. Ayon kay Mang Pio, sana bili naman sa makatwirang presyo ng mga traders ang kanilang palay. Nasa 60 hanggang 80 kabad ang inaasahan niyang aanihin sa kanilang 1 ektarya ng palayan. Kung bibilhin ng 20 pesos per kilo ang palay niya, may inaasahan na siyang kita na 20 hanggang 30,000 pesos. Okay na kami sa 20 o 22, basta wag lang bababa ron. At kikita na kami kahit papano. Ngayon, kung sariwa ang mabibili, kukunin sa iyo 16, 17 lang. Ano matitira sa amin dun? Si Mang Gregorio Santos, hindi na lang ibebenta sa traders ang kanyang ani kung babaratin lang din naman. Kung aanihin mo ngayong maaraw na ganito at 17 lang kukunin, baka nga hindi mo na ibenta. Dahil baka ibilad mo na lang at tumisan, bigasin mo na lang. Maganda nga yan, yung mga 23, 22, kahit sariwa. Pag nabili ng ganun, kita na magsasaka na. Ang trader na si Mang Mary Grace Banag, payag na bilhin ng 20 pesos ang kada kilo ng palay sa mga magsasaka. Pwede na anya itong ipasa ng nasa 26 pesos per kilo sa rice miller sa Bukawi, Bulacan. Kami as a mababa sa rice mill. Ngayon, makuha lang namin yung expenses namin at kumita ng konti. Okay na sabi yun. Ngayon, yung sa rice mill, bahala na silang magpasa. Kung magkano nila yun, i-out. Para lang makasunod nga tayo kay Pangulo, basta makukuha namin ng mababa, yung sa magsasaka, may papasa natin nga ng mababa rin sa rice mill. Ayon naman sa presidente ng Rice Mill and Traders Association sa Intercity Bukawi, Bulacan, pasok pa rin ang presyong 26 pesos per kilo na palay na bentahan sa kanila ng traders. Kaya pa rin nila itong ipasa sa mga retailer ng mas mababa pa sa itinakdang price cap ngayon ng pamahalaan sa bigas na 41 at 45 pesos per kilo. Pero looking forward sa this coming days, baka yung 41 to 45 magiging ano na yan. Kumbaga, kayang-kaya na. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Tinitingnan ng Senado na dagdagan ng Confidential at Intelligence Funds o CIF ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa gitna ito ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Zubiri, gusto ng Senado na dagdagan ang budget ng PCG at Philippine Navy upang mas mapalakas ang external defense capabilities ng bansa. Sa ilalim ng 2024 national budget, 10 million pesos lang ang CIF ng PCG at 39.74 million pesos lang ang sa Philippine Navy. Pero sa ibang ahensya anya ng pamahalaan, maaabot sa higit 100 milyong piso ang nakalaang pondo para sa CIF. Hataw Balita. Maaari pa ring manghuli ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Ito ang paglilinaw ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar mula sa nauna nitong sinabi na hindi na makapalaot ang lokal na mga mangingisda sa lugar dahil sa mga nakaharang na Chinese vessels. Gayunman, kinakailangan anyang asistihan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda kapag pumapalaot doon. Hataw Balita. Naging matagumpay ang tropa ng militar at tauhan ng Philippine Coast Guard sa paghahatid ng supply sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At ang maaksyong mga tagpo ng mga barko ng Philippine Coast Guard at supply boat sa kamay ng mga Chinese Coast Guard, nasaksiyan mismo ng ating kasamang reporter na si Andy Pagayona.
At para bigyan tayo ng detalye sa balitang yan mula sa Puerto Princesa City, si Andy Pagayona, humahataw live. Good morning, Andy. Andy, ano ang hindi mo makalilimutang karanasan sa pagsama sa resupply mission sa mga sundalo natin na nagbabantay dyan sa Ayungin Shoal, Andy? Yes, magandang umaga, amigo. Isa sa mga hindi ko malilimutan na pangyayari, yung nag-cover nga tayo dyan, kasama nga natin yung ating mga kasamahan sa media, ay yung paulit-ulit na pagdikit ng barko ng Chinese Coast Guard sa ating barko na parang babanggay na yung ating sinasakyan. Umaga nitong Huwebes, September 7, abala na ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para sa aming paglalayag patungo sa Ayungin Shoal. Ang misyon namin, alalayan at samahan ng 2 resupply boat na maghahatid ng mga supply sa mga sundalong nakastasyon sa Ayungin na nasa West Philippine Sea. Umaga na ng Biyernes na marating namin ang West Philippine Sea at kasama na namin ang 2 resupply boat na yun ay sa May 1 at yun ay sa May 2 na inargilahan para magsakay ng mga supply para sa tropa ng pamahalaan na nakadistino sa Ayungin. Pagsikat ng araw, nakita na namin ang isang puting barko na nilapitan at inikutan ng aming sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard at ang 2 resupply boat. Ito pala ang barko ng Chinese Coast Guard. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our planned route. Dito na nagkaroon ng radio challenge sa pagitan ng PCG at CCG. Pagkatapos ito ay nagkaroon na ng habulan sa pagitan ng aming sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard at ang barko ng Chinese Coast Guard. Ilang beses kaming dinikitan at pilit na sinasabayan ng barko ng CCG kasama ang mga barko ng Chinese militia. Halos paulit-ulit po yung ginagawang pagdikit ng barko ng Chinese Coast Guard dito po sa ating sinasakyan na Philippine Coast Guard. We always encounter dangerous maneuvers, shadowing activities, blocking not only from China Coast Guard vessel but also from China militia vessels. Pilit din nilang hinabol at sinabayan ang 2 resupply boat at ang BRP Sindangan kasama ang mga Chinese militia vessel. Namataan ko naman na paikot-ikot ang isang P-8 Poseidon reconnaissance plane ng United States Navy na siya ring namataan ng huling resupply mission ng Philippine Coast Guard. Naging mahaba ang habulan hanggang sa tuluyan na kaming naharangan ng barko ng China at Chinese militia vessel. Hindi na po tayo nakapagpatuloy doon po sa pag-escort sa ating pong 2 barko ng resupply para doon po sa paghahatid ng supply sa mga nakadestino sa Ayungin dahil inarang na po tayo ng barko ng Chinese Coast Guard kasama po ang ilan sa mga barko ng militia. Tuloy-tuloy naman ang paglalayag ng 2 resupply boat hanggang makarating sa Sierra Madre at muling bumalik bit-bit ang tagumpay na misyon na nakapaghatid ng supply sa kanilang mga kapwa sundalo. The role of the Coast Guard during resupply mission is to provide security, escort, and to ensure that the indigenous boat will reach the BRP Sierra Madre. Amigo, wala pang schedule na masusunod na supply ang Armed Forces of the Philippines pero nakahanda anumang oras ang sandatahang lakas ng Pilipinas para magsagawa nito. Amigo? Andy, may ideya ka ba kung gaano kayo kalayo doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Kasi yung 2 resupply boat lang, di ba? Yung ano ba yun? Nakalusot, pinalusot? O ano bang masasabi mo doon? At gaano nga kayo kalayo doon sa BRP Sierra Madre, Andy? Amigo, base nga din doon sa nakasama nating PCG,
nasa 10 nautical miles pa yung layo para marating namin yung Sierra Madre. At yung dalawang resupply team naman, yung Rory team na maghahatid ng supply doon niya sa mga sundalong nakadestino doon sa Ayungin, ay sinabayan pa ito ng barko ng Chinese Coast Guard kasama nga yung militia vessel nila. Sinusundan nila ito at pagdating doon sa unahan ay unti-unti na nilang pinabayaan at sinasabi nga ng iba na kasamahan din natin na mababaw na kasi yung parte malapit na doon sa Sierra Madre, kaya malamang kaya hindi na siguro sinundan dahil maaaring mabahura yung malalaking barko ng Chinese Coast Guard maging yung kanilang militia vessel. Last na lang, Andy, kung bibigyan ka ba uli ng pagkakataon na makasama para mag-cover sa resupply mission, kasama ka pa ba? Isa yan sa mga gusto ulit nating ma-experience, amigo, dahil kasama natin yung tropa ng pamahalaan at kumbaga parang isang karangalan din na makasama dun sa kanilang ginagawang misyon at para maipakita rin natin sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kasambahay yung totoong nangyayari dyan niya sa West Philippine Sea, particular dyan sa Ayungin, sa tuwing magkakaroon ng resupply mission ang ating tropa ng pamahalaan. Alright, maraming salamat. Andy Pagayona, nag-uulat ng live mula sa Puerto Princesa City. Hataw Balita. Inisyuhan ng Commission on Elections ng show cause order ang 102 kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, layo ng hakbang na pagpaliwanagin sila sa posibleng election offenses. Kabilang narito ang mga nangangampanya na kahit hindi pa campaign period, maging yaong mga social media post anya na nagpo-promote na ng isang kandidato ay ipinagbabawal pa sa ngayon. Gate ni Garcia, maaari lamang mangampanya mula October 19 hanggang 29. Panghihikayat pa ni Garcia sa mga kalaban sa politika ng mga nagsasagawa ng early campaigning, sampahan ng reklamo ang mga ito upang mapanagot sa batas. Hataw Balita. Naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa 14 na barangay sa bayan ng Libon sa Albay na nasa red category ng Philippine National Police para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa 14 na barangay sa bayan ng Libon sa Albay na kabilang sa red category ng pambansang pulisya ngayon darating na barangay at sangguniang kabataan election. Aabot sa 500 family food packs ang ipinagkaloob ng ahensya sa barangay Malos-Bolos na isa sa mga apektadong barangay. Ayon sa ahensya, hindi bababa sa 4,000 pamilya o katumbas ng mahigit 20,000 individual ang naapektuhan ng sunod-sunod na patayan sa nasabing bayan. Magsasagawa rin ng psychosocial debriefing ang DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya lalo na sa barangay San Jose Libon kung saan naganap ang pinakahuling insidente ng pagpatay sa isang tatakbong kapitan ngayong darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Patuloy din ang ginagawang profiling at social welfare intervention ng Libon Local Government Unit sa mga apektadong residente sa naturang bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Setyembre. Ayon sa power distributor, tataas ng 50 sentimos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente dahil nagmahal ang presyo ng generation charge bunsod ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Nangangahulugan ito na tataas ng 100 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga customer na umaabot ng 200 kilowatt-hour ang konsumo. Dagdag na 150 pesos kung 300 kilowatt-hour, 200 pesos kung 400 kilowatt-hour at 250 pesos kung 500 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente. Hataw Balita.
Bad news po para sa mga motorista dahil sa ikasampung sunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 12. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng nasa 30 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 10 hanggang 40 sentimos naman nadagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, 20 hanggang 50 sentimos naman po ang patong ang inaasahan sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kahit pababa na ang presyo ng langis sa world market nitong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules, inanunsyo ng Saudi Arabia at Russia na hanggang sa katapusan pa ng taon ang kanilang bawas produksyon sa langis. Itong dahilan kaya gumalaw ang presyo nito sa world market at natuloy ang planong oil price hike. Hataw Balita. Sinimulan ng gamitin o i-clear ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mabuhay lanes para mabawasan ang traffic sa Metro Manila kasunod ng pagbubukas ng klase. Tinututukan ngayon ng ahensya ang pagtugon sa dami ng mga sasakyan dumaraan sa EDSA na sa kasalukuyan ay mas mataas sa pre-pandemic level, partikular kumpara noong December 2019 na umabot sa 426,000 na vehicles per day. Hinikayat ni MMDA Task Force Special Operations Chief Retired Colonel Bong Nebria ang mga motorista na gamitin ang mabuhay lanes lalo na kung nasa mga looban o labas na ng EDSA. Gumagawa na rin anya sila ng paraan para makontrol ang trapiko sa critical areas na malapit sa mga university at private schools na nagiging traffic generators. Hataw Balita. Nasawi sa impeksyon si Geothermica, ang isa sa dalawang Philippine Eagle na ipinadala sa Singapore. Sa pahayag ng Manday Wildlife Group, nasawi si Geothermica o si Geo noong September 7 dahil sa paglala ng impeksyon nito. Nagluluksa naman ang Philippine Eagle Foundation sa pagpanaw ng agila. Kinilala nito ang malaking kontribusyon ni Geo bilang species ambassador ng Pilipinas sa Singapore. Kaysa rin si Vice President Sara Duterte sa nakikidalamhati sa pagpanaw ni Geo. Kasamang isa pang agila na si Sam Bisig, ipinadala si Geothermica sa Singapore sa ilalim ng breeding loan program sa pagitan ng Pilipinas at Manday Wildlife Group. Layo nito na iligtas ang lahi ng pambansang ibon sa pagkaubos o extinction. Hataw Balita. 36 na mga estudyante sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas ang dinala sa ospital matapos na makalanghap ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Samantala, Department of Health Calabarzon na mahagi ng N95 mask sa mga mag-aaral. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Umabot sa 36 na estudyante sa Bayorbor National High School at sa Senior High School sa Mataas na Kahoy ang dinala sa Rural Health Unit nitong Biyernes, September 8. Nakaranas at nakaramdam kasi ang mga naturang mag-aaral ng hirap ng paghinga, pananakit ng dibdib at pagkahilo dahil sa pagkalanghap ng volcanic smog sa Bulkang Taal. Agad naman umaksyon ang Municipal Health Office sa mga apektadong komunidad, katulong ang Department of Health DOH Calabarzon. Gayun din na mahagi naman ang Department of Health Provincial Office ng N95 face mask sa mga apektadong residente. Umabot sa 4,100 face mask ang naipamahagi sa apektadong komunidad. Kaya naman ipinapayo ng DOH na palaging magsuot ng N95 face mask upang hindi malanghap ang volcanic smog. Kasabay naman ito, nagsuspinde ang mga klase ng mga paaralan at ilang bayan sa paligid at malapit sa Bulkang Taal. Sa latest bulletin na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kahapon, September 10, nakapagtala ng 6 na volcanic earthquake kabilang ang 2 volcanic tremor. Nakapagtala naman ng 2,371 tons na fluid sa main crater lake at ito ay nagdudulot ng bag. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw!
At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, nakita na nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao ang southwest monsoon o habagat. Batay sa obserbasyon, isang low pressure area o LPA naman ang na-monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. As of 3 a.m. ngayong Lunes, September 11, huling namataan itong nasabing LPA sa 875 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Batanes at Babuyan Islands ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trap ng LPA. Ang Zamboanga Peninsula naman inaasahan na magkakaroon din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sisikat po ang araw mamayang alas 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:01 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Oras alas 5:42 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Agad na rumisponde ang Municipal Police Station ng Laurel, Batangas sa isang tawag mula sa security guard ng Magnificat Transport Terminal Station sa Barangay Bugaan, East Laurel, Batangas, bandang umaga nitong Linggo, September 10. Batay sa investigasyon, isang granada ang inihagi sa nasabing terminal ng hindi pa nakikilalang suspect na nagdulot naman ng minor damage sa 9 na bus na nakaparada sa loob ng terminal. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa nasabing pagsabog. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Laurel, Batangas Municipal Police Station sa pamunuan ng Magnetic and Transport Terminal para sa karagdagang impormasyon patungkol sa nangyaring insidente. Nakikipagtulungan naman ang lokal na pamahalaan upang mapabilis ang investigasyon at paghuli sa hindi pa nakikilalang suspect. Hataw Balita. Arestado sa Joint Enhanced Military and Police Operation ng mga otoridad ang 2 miyembro ng Communist Terrorist Group na New People's Army o NPA sa Sitio Mainit, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental, madaling araw nitong Linggo, September 10. Kinilalang mga naaresto na sina Junji Camanso alias Junji at Judy Blazer alias Judy na pawang miyembro ng Communist Terrorist Group Unit Militia. Sa pamamagitan ng warrant of arrest, inaresto si Junji dahil sa attempted murder habang murder naman ang kaso ni alias Judy. Nakakulong na sa Binalabagan Police Station ang 2 wanted person. Hataw Balita. Nasa 80 loom weavers sa La Paz, Abra ang nakatanggap ng livelihood kits na ibinigay ng Department of Trade and Industry o DTI nitong Biyernes, September 8. Binigyan ng naturang mga loom weaver na naapektuhan ng pagbaha dulot ng nagdaang Super Typhoon Egay ng mga sinulid sa pananahi mula sa iba't ibang asosasyon ng mga loom weaver sa bansa. Ang suportang ito ay nasa ilalim ng programang pang-kabuhayan sa pagbangon at ginhawa ng DTI na naglalayong tulungan ng mga lokal na negosyanteng naapektuhan ng mga sakuna na makabangon sa kanilang pagkalugi. Bahagi rin ito ng programa ng DTI para mapaunlad ang industriya ng paghabi sa barangay at sa buong lalawigan. Laking pasasalamat naman ng mga loom weavers sa natanggap na livelihood kits. Pangako nila na patuloy na pananatilihin ang tradisyon ng paghahabi sa kanilang komunidad. Dumalo sa naturang aktibidad sa pangunguna ni Cordillera Regional Director Juliet Lucas, DTI Abra OIC Director Marvin Arcangel at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Hataw Balita. Nagsagawa ng drug clearing program ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Cordillera sa District Jail ng Bukay, Abra para i-validate ang kanilang drug-cleared o drug-free status noong September 7.
Pinangunahan ng jail warden na si Jail Senior Inspector Roberto Ayunon Jr. ang pagsasagawa ng simultaneous surprise search and seizure operations, drug test of personnel and persons deprived of liberty, advocacy campaigns at lectures hinggil sa drug-free workplace program. Sa ngayon, halos lahat ng control jail facilities na pinangangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology Cordillera ay patuloy ang isinasagawa ang pag-inspeksyon. Pakinggan po natin si PIDEA CAR Information Officer Rosel Sarmiento. Kabilang sa mga isinagawang aktibidades ay ang pagsagawa ng surprise search and seizure operations, drug test sa lahat ng empleyado ng pasilidad, at 30% o 20 PDLs ang sumailalim dito. Sa isinagawang inspection ay wala namang nakitang illegal na droga o kontrabando sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Rosel Sarmiento, ang Public Information Officer ng PIDEA CAR, sa lahat ng jail facilities ay bilang patunay o validation para makamit ang bawat jail facility ang drug-free status. Matatandaan na noong 2018 ay nagdeklara na ng drug-free o cleared ang lahat ng pasilidad na nasa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology Cordillera. Hataw Balita. Sa tulong ng Agnor Tabo Provincial Farmers Kadiwa na patuloy na inilulunsad sa Agusan del Norte, direkta nang maipopromote ng mga magsasaka ang kani-kanyang mga produkto. Layon nito na mabigyan ng alternatibong mapagbibilhan ng mga agricultural commodity ang mga mamimili sa mas mura at abot-kayang presyo. Sa Agusan del Norte Provincial Capital, makabibili ng mga mura at sariwang mga produkto mula sa mga local farmers sa probinsya. Sa naturang inisyatibo, malaki ang pasasalamat ng mga kasapi ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa Agusan del Norte dahil mas malaki kumpara ng una ang kanilang kinikita mula ng ilunsad ang kadiwa sa probinsya. Pakinggan po natin ang pahayag ni Marilu Camong, ang Vice President ng Innovative Procedures Association of Agusan del Norte Incorporated. Dako kay natabang ang Agnor Tabo para sa amo ang mga MSME. Tungod ni ani manggod na promote ang among mga product, tapos ni dako pud ang amo ang sales. Kay kintahay mo ato sila sa lain nga lugar, tapos makita nila ang amo ang mga produkto. Mupunit na lang sila diretso kay pinagi sa Agnor Tabo na tilawan naman nila. Hataw Balita. Inilunsad ng Sorsogon Local Government Unit ang iba't ibang programa sa buong probinsya na inaasahang tutugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Sorsoganon. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Binisita ng grupo ng mga doktor ang mga barangay sa una at ikalawang distrito ng Sorsogon. Bahagi ito ng inilunsad na programa ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon na Doctors to the Household at Rolling Clinic and Pharmacy. Ang nasabing mga outreach program ay magdadala ng libreng serbisyo medikal sa mga residente sa Sorsogon, lalo na sa mga nasa sulok ng barangay o tinatawag na remote areas ng probinsya. Layo ng programa na mailapit ang serbisyo ng mga doktor sa may mga sakit sa pamamagitan ng pagbisita ng personal ng mga ito sa mga tahanan ng mga pasyente at residente para maghatid ng libreng check-up at upang makapamahagi ng libreng mga gamot sa mga residente. Nakaugnay ng 7K Kalusugan Project ng lokal na pamahalaan. Inaasahang magpapatuloy ang naturang mga programa at makakarating sa mga natitira pang mga barangay at ibang distrito ng Sorsogon upang matiyak na maging maayos ang kalusugan ng mga residente sa buong lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Nagsagawa ng pagsasanay ang lokal na pamahalaan ng Kabusa o Camarines Sur, katulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 5 sa mga kababaihan sa bayan sa pagpoproseso at pagpapreserba ng mga isdang nahuhuli sa lugar. Layo nito na i-promote ang halaga ng mga kababaihan sa bayan sa industriya ng pangingisda at makapagdagdag ng pagkakakitaan sa pamamagitan nito. Kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ay ang fish drying at bagoong making.
Kabilang din sa pinag-aaralan ng mga ito ang paraan ng post-harvest tulad ng personal health at proper hygiene, food safety at wastong paghawak ng isda, pati na ang packaging at labeling para ito ay maibenta. Dagdag pa rito ang kaalaman sa tamang pagpili ng isda, pagbuburo at paggamit ng mga sangkap. Mabot sa 62 ang nakilahok sa nasabing pagsasanay. Hataw Balita. Isang nakamamanghang koleksyon ng mga larawan na nakunan sa mga lugar, daily lifestyle at ang magandang kultura ng Cordillera sa pamamagitan ng lente ng isang photographer. Kilalanin ng world-class photographer na si Dave Leproso Jr. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Ang mga litratong ito na naglalarawan ng magandang kultura, creative arts, tangible at intangible heritage pati na rin ang mga tradisyon ang magdadala sa iyo sa mga pinakaliblim na lugar ng Cordillera Administrative Region. Ipinahayag nito ang kagandahan ng payak na paraan ng buhay na naglalayong tumulong na mapreserba ang mga endangered practices na ito. Ang bawat larawan ay nagsasabi o nanghihikayat ng mga lugar sa Cordillera ay dapat mong idagdag sa mga bucket list na dapat papasyalan. Ang mga koleksyon ni Dave Leproso Jr. ay nagsisilbing photographic narrative ng Cordillera Region na matatagpuan sa hilaga ng Pilipinas at may nakamamanghang tanawin ng mga bulubunduking lugar nito. Ang kulay ng Cordillera, yung 6 provinces niya, ang kulay. Bawat probinsya meron siyang sariling kultura, may kulay siya, may mga magagandang lugar. Very unique, hindi pare-pareho yan. So, yung 6 provinces. Still amazes me until now. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Benjamin Magalong kasama ang pribadong sektor, ang Department of Trade and Industry Cordillera, Baguio City Tourism Council at ang Department of Tourism Cordillera, pinasinayaan ang A Glimpse of the Cordillera photo exhibit sa City of Pines. Great congratulations for this gallery, for this exhibition. You're doing a great job. You're doing a lot of things to promote, not only promote photography as a creative undertaking, but at the same time to promote awareness on why there is need for us to protect our environment. Ayon kay Leproso, ilan sa kanyang mga larawan ay kinuha 20 hanggang 30 taon na ang nakakaraan. Bawat larawan ay nagsasabi ng isang kwento ng mga katutubo nating mga taga-Cordillera. Ipinapakita dito ang natatanging katangian ng rehiyon, ang makulay na kultura at nakamamanghang natural na kagandahan nito. Etong mga pictures po is napakaganda. Nakita ko na po yung raw photos niya actually kasi si Sir Dave is one of my mentor pagdating sa pagguha ng photography. And natutuwa po ako kasi napakadaming story behind every photo. Ang rehiyon ng Cordillera ay binubuo ng 6 na magkakaibang probinsya, ang Abra, Ifugao, Kalinga, Benguet, Mountain Province at Baguio City. Bawat isa ay may natatanging pamana at kulturang may malalim na tradisyon at preserbasyon ng pananampalataya. Maaring makita ng mga residente at turista ang malarawan sa isang mall sa lungsod ng Baguio kung saan masasaksihan ang mayaman na kultura at magandang mukha ng Cordillera Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Ayan, at sa atin namang shout out, happy birthday po kay Sis Dish Cruz at kay Brad Willie Guevara ng San Pedro, Laguna. At sa ating pong mga suki, dyan po sa Sinpong Taiwan, si Elena Yang. Tapos sa Japan, sila Emma Chikuhara. At yung mga ating suki dyan sa bansang Italy. Ayan, kay Sis Beth at Brad Dan Rason. Ayan, pinababati po ni Brad Nestor Torres. At shoutout din po sa mga tumutok po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang gabi na po,
ang Day 1 ng Mass Indoctrination po ng MCGI, alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan Kapitulo 1, talatang 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-11 buwan ng Setyembre 2020. Mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po yung amigo, Sherwin Pulbong, dito sa UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.